Isang matinding desisyon ang kinakaharap ngayon ng Boston Celtics dahil kumpirmado magiging active si Jason Tatum para sa Game 7 kontra sa Philadelphia 76ers, pero hindi ito simpleng pagbabalik. Si Tatum, na galing pa sa Achilles tear wala pang isang taon ang nakalipas, ay nagtamo na naman ng calf injury noong Game 6, isang injury na sobrang delikado, lalo na't kilala na maraming players ang nagtangkang maglaro sa ganitong kondisyon at nauuwi sa mas malalang Achilles injury. Sa huling laban, nakita pa siyang nakaupo sa bench, balot ang kanyang binti at hindi na nakabalik sa fourth quarter. Ngayon, malinaw ang sitwasyon, parang isinusugal na ni Tatum ang kanyang kalusugan para sa Game 7. Dahil sa ganitong klaseng injury, isang maling galaw lang, isang maling landing, pwedeng magdulot ng bagong pinsala. At kung mangyari yon, hindi lang isang laro ang mawawala sa kanya, posibleng buong season o higit pa. Samantala, napakadelikado ng laban bukas para sa Boston. Game 7 na do or die. Kailangan nila ang best version ni Tatum para manalo. Pero mas masaklap ang posibilidad na paano kung maglaro siya kahit hindi 100% tapos ma-injure pa lalo. At sa huli, matalo rin ang Celtics, ibig sabihin, talo ka na sa laro. Talo ka pa sa hinaharap. Ito ngayon ang pinakamabigat na tanong. Worth it ba ang risk? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Dapat bang maglaro si Tatum sa Game 7 kahit alanganin ang kondisyon niya? O mas tama na unahin ang kalusugan kahit ibig sabihin ay isugal ang pagkakataon ng Boston na manalo? Samantala mga idol, may nagbabadya na namang malaking galaw sa liga. At this time, posibleng tamaan ang puso ng Denver Nuggets. Ayon sa ulat ng The New York Times, parehong posibleng mapasama sa trade block sina Jamal Murray at Aaron Gordon ngayong off-season. At kung mangyayari to, malinaw ang isang bagay, mukhang mabubuwag na ang Big 3 ng Denver na binubuo ni Nikola Jokic, Murray at Gordon. Sa loob ng ilang taon, sila ang naging core ng Nuggets, lalo na sa championship run nila kung saan si Jokic ang naging sentro ng lahat, habang si Murray ang pangunahing scorer at clutch performer, at si Gordon naman ang defensive anchor at energy guy ng team. Pero ngayon, nagbabago na ang narrative. Binanggit sa report na nakasalalay muna ang lahat sa magiging desisyon ni Jokic kung pipirma siya ng extension. Kapag pumirma siya, ibig sabihin committed pa rin ang Denver na i-build ang team sa paligid niya. Pero dito papasok ang mahirap na tanong, sapat pa ba ang kasalukuyang roster para makipagsabayan sa mas lumalakas na Western Conference? Dito na pumapasok ang pangalan ni Jamal Murray. Kahit isa siya sa pinaka-importanting players ng team, may mga concerns na rin sa consistency at durability niya. At kung iisipin ng front office na kailangan ng pagbabago, siya ang isa sa pinakamalaking trade asset ng Nuggets. Mas masakit naman para sa fans ang sitwasyon ni Aaron Gordon. Kilala siya bilang perfect fit kay Jokic defense, hustle at chemistry. Pero kung patuloy na nagkakaroon ng struggles sa crucial moments, nagiging mahirap i-justify ang pananatili niya sa roster, lalo na kung may mas batang pwedeng ipalit o assets na makukuha. Kaya ngayon mga idol, unti-unting lumilinaw, ang Big 3 na nagdala ng tagumpay sa Denver ay posibleng nasa huling yugto na. At kung tuluyang mangyari ang mga trade na ito, ano ang mangyayari sa Nuggets? Simple lang, magiging all-in team sila kay Jokic. Posibleng mag-retool ang roster, maghanap ng mas consistent na scorer o mas flexible na supporting cast. Pero kasabay nito, malaking risk din dahil mawawala ang chemistry na matagal nilang binuo. Samantala, kapag hindi naging tama ang mga kapalit, posibleng bumagsak ang Denver mula contender papunta sa isang team na naghahanap ulit ng identity. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Dapat bang buwagin na ng Denver ang Big 3 nila o bigyan pa ng isang huling chance sina Jokic, Murray at Gordon? Samantala, tinapos na ng Los Angeles Lakers ang kanilang serye laban sa Houston Rockets sa Game 6 at hindi na ito umabot pa sa Game 7. Sa pangunguna ni LeBron James, literal na pinatahimik ang mga batang players ng Rockets. Mula simula hanggang dulo, kontrolado ng Lakers ang laro. Isang malinaw na mensahe na kahit may halong kabataan at bilis ang Houston, iba pa rin ang karanasan pagdating sa playoffs. Samantala, naghihintay na ang Oklahoma City Thunder at mukhang sabik na sabik silang makaharap ang Lakers. Matatandaan na nauna nang magpahinga ang OKC matapos nilang isweep ang serye kontra sa Phoenix Suns, kaya sariwa ang kanilang mga katawan at handang-handa para sa susunod na laban. Pero may malaking storyline agad, parehong kulang ang dalawang koponan sa kanilang star players. Sa Lakers, wala pa rin si Luka Doncic na nagpapagaling pa mula sa hamstring injury. Ganon din sa Thunder, hindi pa rin available si Jalen Williams dahil sa parehong injury concern. Gayunpaman, kung pag-uusapan ang lamang, lumalabas na dehado ang Lakers. Bakit? Dahil sa lalim ng roster ng OKC, halos lahat ng players ng Thunder ay kayang ipasok sa rotation at mag-contribute agad, hindi lang sa depensa kundi lalo na sa opensa. Hindi tulad ng Lakers na kadalasang nasa siyam na players lang ang ginagamit, dahilan kung bakit hirap makapagpahinga ang kanilang starters, lalo na si LeBron na inaasahang magdala ng malaking load sa bawat minuto ng laro. Kung titignan pa, punong-puno ng scorers ang OKC at mas delikado pa, karamihan sa kanila ay puro shooters. Ibig sabihin, kahit sino ang uminit, kayang baguhin ang takbo ng laban sa isang iglap. At syempre, nandyan ang leader nila, si Shai Gilgeous-Alexander, isa sa pinaka-lethal na offensive players sa liga ngayon. Kaya ang pinakamalaking tanong ngayon, paano mapipigilan ng Lakers ang opensa ng Thunder, lalo na si Shai? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kakayanin ba ng Lakers ang lalim at lakas ng Thunder o tuluyan silang malulunod sa opensa ng OKC?
Side to Joe. Now the shot clock a factor. Joe very deep from the outside, and he shows his range. Turnover. Dort maneuvering, finds SGA, catch fire three. That is good.